Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay dating senator na si Franklin Drilon pumalag sa proposal na palitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil ito daw ang nagtarang pamumulitika ng mga Marcos. Pero bagong lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa channel namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dating senador na si Franklin Drilon nagsalita na kung sino ang magtangkang palitan ang pangalan ng NAIA ay siguradong namumulitika. Ito ang naging pahayag ng dating senador. Ngunit Talaga tong si Franklin Drilon mga kaibigan, hindi pa rin makamove on talaga, hanggang ngayon umaapila pa rin, papansin talaga, boy tulog yan welta naman ng mga anti-Aquino ay wala naman ding dahilan noon ang mga Aquino na baguhin ang Manila International Airport. Pero bakit pinalitan nila ito ng Ninoy Aquino International? Yun talagang malinaw mga kaibigan na pamumulitika talaga, nilagay pa yung pangalan, di ba? Pati sa pera nasa muka. Airport. Ayon pa sa kanila, hindi naman daw deserve ni Ninoy Aquino ang naturang pangalan dahil hindi naman siya naging totoong bayani ng ating mahal na bayan. Bagkus, ito pa nga di umano daw ang sumira sa ating bansang Pilipinas. Marami nga sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi na lang palitan ng NAIA ng NIA at ibalik ang dating pangalan ng nasabing paliparan dahil hindi naman ang mga Aquino ang nagmamay-ari ng airport kundi ang taong bayan. Nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samusaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, dapat lang ibalik sa dating pangalan ang airport natin. Si Drilon na mumulitika, nasusuka ako tuwing maririnig ko Ninoy na wala namang nagawang mabuti para sa mga Pilipino. Bagkus siyang dahilan kung bakit naiwan tayo ng Singapore at ibang bansa. Huwag pakinggan si Drilon, isa pa rin lang walang nagawa para sa ordinaryong tao. Drilon, ikaw pala ang gumawa ng batas para tawaging bayani si Ninoy Aquino. Di ka nag-iisip, abogado ka pa naman, sinisira mo. Saan na kaya nakuha yun, mga kaibigan, para tawagin bayani si Ninoy Aquino, Wala talaga itong mga taong ito, mga kaibigan. Ito pa rin dahilan kung bakit tinatawag na bayani si Aquino. Ang pangalan mo. Idol pa naman kita noon, hindi ka dapat manalo kahit anong posisyon sa gobyerno. Walang dahilan nga na pinalitan, dapat Mia talaga ang name. Bakit kasi pangalan ng tao pa ang ipinangalan? Di ba isang pamulitika din? Sana alam ni Drilon ang sinasabi niya. Please Pangulong Bongbong Marcos, pakibalik na sa dating pangalan ang ating airport. Ibalik sa Manila International Airport para naman hindi na mag-alala ang mga lalapag na pasahero dyan dahil sa mga nangyayari noon at sa ngayon na hindi magandang balita sa ating airport. Walang karapatan ang Aquino name dyan dahil wala silang nagawang mabuti sa bansa. Anong problema ni Drilon? Wala namang karapatan din ang Aquino na ilagay sa pangalan niya ang MIA. MIA ang pangalan ng airport ng Pilipinas at ito ay pag-aari ng Pilipinas at taong bayan. Dahil sa kasakiman ng mga Aquino, lahat ng pag-aari ng bayan ay kinamkam nila, pati ang personal na yaman ng mga Marcos kinamkam nila. Alam ng mga Pilipino, lahat ng tungkol sa mga Aquino ay gawa-gawa lang at puro kathang isip ng mga Aquino at kamponya ang hanggang ngayon nabubuhay at matinding ilusyon. Magbago na kayo dahil puro basura ang ipinaglaban ninyo at wala nang naniniwala sa inyo. End quote. Galit na galit talaga sila sa mga, yan po yung problema na yung hinahangaan nilang mga pangulo ay walang
walang nagawa sa buhay. Kaya, pag may mga ginagawa po yung katulad si Pangulong Duterte, dahil sila ang tanging nagawa ng mga Aquino, mga paborito nilang presidente, yung mga hinanga nila, ang tanging nila nagawa ay mga rebulto ng asawa, ng mga magulang. Kaya galit na galit po sila pag may mga malalaking project. Di ba? Sinisiraan nila. Katulad nitong airport. Maganda po yan pag yan nangyari yung airport na yan. Malapit po sa Metro Manila, di ba? Ibig sabihin, yung naiya na problemado tayo dahil sobrang sikip, dito na po lahat po na taga-norte. Yan na po sila, international airport na yan. At hindi po doble lang ng naiya eh. Masyadong malaki to kumpara sa naiya. Itong ginagawang airport dito sa Bulacan. May katotohanan po ba? Ngayon sinisisi nila, kaya bumaba sa Bulacan. Dahil nasira yung kalikasan nung nagtayo ng airport. Ganun po yung ano nila eh, no? Panay sira ng kalikasan. Pati nga yung Dolomite, nasira daw yung kalikasan eh. Yan yung mga ano na, nung nagkaroon ng Dolomite, nasira yung kalikasan. No? Pumangit yung Manila Bay. Alam niyo, ang hamon ko na lang dito sa mga nagpapakita, patuloy na nagpapakita. Hindi naman namin dinidinay eh. Hindi po kadinay-dinay yan na pag bumagyo, nagkakaroon talaga ng basura dyan sa Dolomite. Ano pong beach ang hindi nagkakaroon ng basura pagkatapos ng bagyo? Ibig sabihin yung lahat ng beach, pag bumagyo, marami sa inyo taga-probinsya, marami sa inyo taga-tabing dagat. Totoo po ba yun? Nasa Dolomite lang nagkakadumi pag merong pagkatapos ng bagyo? Kaya maling-mali kung hindi nila mapantayan yung mga proyekto, sisiraan na lang po nila, di ba? O kaya aangkinin. Inaangkin nila. Okay, balik po tayo rito sa Bulacan Airport. Kaya po ako takanta eh. Hindi naman po ako pinanganak sa Bulacan o ano, pero nung napunta po ako diyan, 1983 kami napunta diyan eh. Kami po yung mga squatter sa Kamaynilaan, partikular sa Quezon City, na dinala po diyan sa Bulacan, sa Sapampalay. Proyekto po ni Imelda Marcos sa kanyang settlement, human settlement. No? Binigyan kami ng mga lupa diyan. Ng lupa diyan, titirikan namin. Swerte nga yung mga pabahay ngayon. Swerte nga yung mga squatter ngayon na nililipat, may bahay na kami po. Kung ano yung tinastas namin na bahay namin, yun din po yung tinayo doon sa Sapampalay. Buhat po, buhat po nung ako ay napunta riyan sa Bulacan. Alam na po namin yan. Bahain po ang Bulacan. Yun lang sa amin na hindi binaba dahil nasa bundok kami. Wala pa pong airport, wala pa po yung sinasabi nyo na ano. Kaya nga, mahirap na lang magsalita rito sa mga hindi taga Bulacan. May narinig ba kayong umangal ng mga taga Bulacan na nirereklamo nila pagtatayo ng airport? Haka-haka nyo. Bakit may second floor? Kahit po walang bagyo, alam po ng mga tao riyan sa may malapit diyan sa Manila Bay, kahit po walang bagyo sa Bulacan, high tide po. Bumabaha po sa Bulacan. High tide lang, walang bagyo. Nag-high tide lang yung Manila Bay. Tamay po ang Bulacan. Kaya po may second floor para doon po nilalagay yung mga gamit. Inaakyat lang. Ganun lang po ang buhay sa Bulacan. Kung ano-ano na pong sabi nga ni Kapiling. pati litanya ng climate change nadadamay pa dahil doon sa pagbaha sa Bulacan. Sanay po ang mga tao sa Bulacan na bahain. Mayroon po mga lugar na bahain, no? Hindi po dahil sa kung ano pa man. Okay. O, yun kasi pag may mga proyektong magaganda, mali sa pananaw nila, dapat walang galawan. Para hindi sila napapahiya. Okay, punta na po tayo rito kay Pangulong Marcos. Yung pong nariyan pala. Nariyan pala yun. Meron pong si Pangulong Marcos. Hindi ko nakuha ng picture. Tingnan ko nakuha ko ng picture. Narito sa ginagamit kong camera, nariyan. Hindi ko naisip yun. Hindi ko tuloy mabasa. Okay, sa pagkakatanda ko na lang, no? Kinakantsawan nila ngayon si Pangulong Marcos dahil ang sabi po ni Pangulong Marcos, mag-i-import tayo ng bigas. At dahil mag-El Nino, magmamahal ang bigas, no? Tapos ipapakita nila yung speech ni Pangulong Marcos dito sa zona na bumaba ang presyo. Ipapakita na naman niya na magmamahal ang presyo ng bigas. Ano ba talaga? No? Parang gusto nila ipakita na nagsisinungaling si Pangulong Marcos. Hindi niyo ba naunawaan na nangyayari talaga sa Pilipinas? Ang purpose niyo lang ba talaga ay bumira lang ng bumira? Una, wala pong masama sa pag-i-import ng bigas. Hindi po si Pangulong Marcos ang unang nag-import ng bigas. Matagal na po tayong nag-i-import ng bigas. Kung hindi po tayo mag-i-import ng bigas, kaya nyo ba mga 150 per kilo? Kaya yung problema sa inyo eh. No? Inaagapan na nga ano yung mga pangyayari. Nakita nyo naman yung nangyari po sa ating mga palayan. Dalawang magkasunod na bagyo. So ano pong mangyayari? Wala talagang yung mga naitanim. May bilang na po yun. Dapat aanihin nyo. Kahit hindi pa po anihan. Yung mga naitanim, meron na pong bilang yun na aanihin yan sa ganitong petsa. Kasama na po yun sa mga natunaw sa bagyo. Kaya kinakailangan po natin mag-import. Hindi po napaka-normal po nun ng pag-import ng bigas. Ginagawa nyo lang pong tapos sasabihin na naman tataas ang bigas. Kala ko ba magiging 20 pesos? May bagyo po eh. May El Nino eh. No?
Yan yung hindi mo unawaan ng mga tao na to. Napakasimple lang naman pong unawain kung uunawain nyo. Pag kinapos po ang bigas, kinapos po ang agricultural products. Kasi nga nakatanim na sa utak nila, kada mag-i-import, may kumikita. Okay. Dapat po mag-import, may kumita man o wala, dahil kung hindi mag-i-import, Para naman sa Pilipinas yun mga kaibigan, para din naman sa atin. Kailangan talaga mag-import para kahit paano maibaba yung presyo ng bigas. okay, kumakalat po to. Kaya lang naman nagtataasan yung presyo ng bigas mga kaibigan dahil sa mga holder, sa mga nag-hold dyan, sa mga negosyanteng buraot. Itong video ni Leni Robredo na siya daw po ay nahasa. No? Ito po ang sinasabi, nahasa sa criminal law and litigation. No? Nung siya ay nagpaw. Alam niyo sa lahat, siguro ang iniisip ko kung nahasa ka sa pagiging abogado, parang ang usay-usay ni Lenny na na buhati ng kanyang bangko. Wala naman po nakakakilala na magaling na abogado 'yan. Di po ba? Sila Kapunan, sino ba yung naririnig natin ng mga abogado pag mga nagkakakasuhan, di ba? Yung mga Fortun, di ba? Ito si Yesesio Topacio, si Attorney Kapunan. Madalas natin naririnig na mga sikat na abogado. Hindi po natin narinig si Lenny kahit kailan na magaling na abogado. Ang galing-galing niya na na kaya nga po napakahirap na mag-imbita sa graduation ng mga non-achiever. Kasi wala pong It's either mag-iikutan lang po kayo. Maganda yung sinabi ni Lenny ngayon, ito kayo ay bahagi ng bahagi ng mas malaking kung ano man. Gagandahan lang po yung mga salita na walang laman o kaya palalakihin yung achievement na hindi naman talaga achievement. Ano po bang achievement sa pagiging abogado? Lang. Hindi ko po sinasabi na ang pagiging abogado ay hindi achievement, no? Pero kung Vice President ka ng Pilipinas at ang masasabi mo lang ay naging paw ka ng ilang buwan, hindi dito po sa binabasa ko ngayon, siya po ay paw from 1997 to 1998. 9 na buwan daw siyang paw. Paano ka nahasa sa 9 na buwan na hindi po hasa tawag diyan. Neophyte pa rin yung 9 na buwan pa lang, di ba? Parang ang galing-galing niya kung magbuhat ng bangko. Yun yung problema ni Lenny Robredo. Wala sa kaya ganun lang din yung yung pang-barangay yung achievement, katulad ng pinagmamalaki nila Office of the Vice President noong panahon ni Lenny Robredo. Pang-barangay lang po yun. Ngayon, tignan niyo po yung angat buhay kung ano po ginagawa. Ikinakalat pa nila, nakuha pa nila ikalat ha. 2 bagyo na po ang nakaraan. Nung unang bagyo, wala silang ginawa. Ay nahiya siguro dahil may nanginginan ng donasyon. Nagpalugaw naman ngayon. Alam mo yung mga napakaliliit po. Tapos ang katutak, yung isang bagsakan ng palugaw na yun, ikakalat na nila ng lahat ng kakamping, nagpakalat na nagpalugaw sila. Pilit na achievement. Ito naman po, nasobrahan naman po yung mga fans ng tatlo na to. Yung fans po ng tatlong mag-ama pamilyang Aquino. Si Cory, si Pinoy, tsaka si Ninoy. Ito po yung pamagat ng yung paggunita sa kanila. Masusukan na kayo. 3 araw, 3 bayani, 1 laban. Grabe, no? Sobrang hindi ko sininoy nga kina-question na yung pagiging bayani niya ngayon. In fact, last year, tanda ko, wala na halos nagse-celebrate ng Pagamat holiday pa rin, yung Ninoy Aquino Day, yung August 21. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.